Linya ng iba. Kung ang Japan may matcha na kinahuhumalingan, dito sa Pilipinas, mga unbelievable flavor naman ang kinahihiligan. At nagsisimulang umingay na rin ito ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Ube is the new matcha na nga. Kagaya na lamang ng registered nurse at tubong Davao na si Crisel Fajardo na bata pa lamang, ube girly na raw talaga. May lola kasi is a good cook. Nagluto siya one time ng halaya, ube halaya, bata pa ako. Nagustuhan ko na siya. Pinapapa ko siya pag after kumain. Registered nurse si Crisel pero nang magkasakit ang kanyang lolo, kinailangan nila ng mas malaking pera. Since hirap kami sa buhay, kailangan ko mapagamot yung lolo ko. Kailangan ko ng extra income. Una muna siyang naging distributor ng isang whitening product. Hanggang sa tila iniadya ng tadhanang makilala niya sa Maynila ang may-ari ng paboritong shop ng iba't ibang ube cakes, bars, and other pastries sa Mindanao. Na-meet ko yung owner, CEO ng Purple Yam. And then, since pareho kaming nagbibisaya, nag-click kami agad. At dahil siya mismo fan ng ube, si Crisel, walang pagdadalawang isip na pinasok ang ube business. Mula Mindanao, dinala ni Crisel ang kanyang kinalakihan na ube sa Maynila. Hindi naman binigo ng langit si Crisel dahil 2 buwan lang mula nang magbukas ang tindahan, pumatok ito kaagad. Nasa 20,000 pesos na nga raw ang kitaan kada araw. Kasi 2 months pa lang yung branch namin, pero ang dami ng opportunities. Pero hindi lang daw negosyo ang ube amazing. Maging ang may-ari nitong si Crisel, hindi nagdadalawang isip tumulong sa iba. Sa viral video na ito, nakuha sa shop ni Crisel, makikita ang 2 matandang nakatayo at nagbibilang ng barya para bumili ng isang pirasong cake in a cup. Naantig na nga ang puso ni Crisel. Yung Kaya niyo bang ubusin yung malaki? Malaki? Yung malaking cup. Si Lolo, nagbilang siya ng barya, sabi niya, ube yung maliit lang. Tapos akala ko aalis lang sila, pero umupo sila sa sofa. Tapos, shinare nila yung maliit na ube cups. During that, parang na-strike ako. Kaya si tatay, hindi na niya pinagbayad. Bagkus, binigyan niya ito hindi lang ng isa, kundi ng 2 ube cake. Wag na lo, ako na lang. Sabi niya, hindi nakakahiya. Tapos sabi niya, sige kung libre, isa na lang, hati na kami. Hinanap ng good news ang 2 matanda sa video na sina Tatay Ben at Tatay Amado. Sige, may pera naman tayong pambili yan. 50, bali 100. Mahigit 6 na dekada na raw na magkaibigan ng dalawa. Si Tatay Ben, sumasideline daw bilang tagabukas ng pinto sa isang convenience store. Kung minsan, tagabantay ng pampasaherong jeep. Pagka tumagal ako, mga 4 na oras, 5. Pagka tumagal ako ng 5 oras, malaki na yun, mga 300. Dahil sa hirap sa paglalakad, sa edad na 79, si Tatay Amado, hindi na raw makasama kay Tatay Ben sa paghahanap buhay. Naoperahan siya dito. Bukol yung lumaki yung bukol. Pero nang makita raw nila ang tindang ube ni na Crisel, na-curious daw ang dalawa sa lasa. Kaya nang kumita ng 100 pesos ng araw na yon, agad na nila itong pinuntahan. Inaya ko to dahil kain tayo ng Purple Yam kasi sabi niya, wala pa tayong pera. Ito, 100 na to, binilang ko 100 na to. Kaya naman laking gulat nila nang ilibre sila ni Crisel. Hindi, siyempre, masaya po kami dahil nalibrihan kami ng Laking pasasalamat din ni Crisel na dumagsa ang tulong mula nang mag-viral ang kanyang video. Personal din niya tinulungan ang dalawa para makapagpa-lab test. At ngayong araw, may isa pang sorpresa si Crisel kina Tatay Ben at Tatay Amado. Dahil sa pangalawang pagkakataon, makatitikim ulit sila ng paboritong ube. But not 1 cup ha, dahil ang dala ni Crisel, isang buong ube cake. Meron akong ibibigay sa inyo. Ingatan mo tayo, Ubusin niyo yan.
Salamat po, salamat. Salamat po. Life is a piece of cake, ika nga ng iba. Dahil ang buhay, mas tumatamis kapag nakatutulong sa iba. Awat na sa bad vibes dahil eto na ang mga kwentong magpapangiti sa inyo ngayong Sabado. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Pro mga pasaway, ngayon ay nag-ala superheroes sa kanilang lugar at tinawag na ngang Sweep Squad. Isang batang gagraduate, alay ang bulaklak para raw sa dalawa niyang ina. Dito sa Dalaguete, Cebu, ang mga dayo napapatigil at natitingala. Hindi sa artista o basketballista, kundi sa mga magsasaka. Salot! Tambay! Mga boy tagay! Oh, anong pinagagawa niyo dyan? Alag na, tanghaling tapat. Ganyan daw kung ilarawan ng ibang residente ang grupo ng mga kalalakihang ito sa bayan ng Polomolok, South Cotabato. Pero sinong mag-aakala na ang barkadahang kilalang pasaway abay maghahatid pala ng ngiti at good vibes sa kanilang lugar? Dahil ang mga kabataang ito, nagkaisa raw para sa isang misyon. Nagpunta kami dito ka Sips kasi napansin namin na hindi na makita yung kanal dahil sa mga makakapal na mga damo. Hindi prank, hindi pa pogi, o kung ano-anong gimmick, kundi paglilinis ng kanilang komunidad. Ang mga nakaharang na kalat sa kalsada at nakabalandrang putik at sukal sa kanal na maaring magbara, lilinisin. Kaya tambay kami, may naitutulong kami sa kalikasan, sa community. Pro mga pasaway, ngayon ay nag-ala superheroes sa kanilang lugar at tinawag na ngang Sweep Squad. Let's meet Super Kirby! Ang pinakamalakas daw, hindi sa pagtagay ha, kundi sa pangangatawan. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral at ngayon ay meron ng asawa at anak. Hindi ako nakapagtapos sir kasi nagka-problema din sa pamilya. Tapos isa na dun yung nalulung sa computer. Minsan man daw naligaw ng landas, ngayon bumabawi na siya. Iba na yung tingin sa mga tao sa amin. Makakatulong sa sir, hindi lang sa sarili, syempre sa community sir. Minsan sa sobrang lakas talaga ng uran, nasira yung daan, yung mga motor, hindi masyado makadaan, kawawa yung mga motor. Maniobra tayo sa joker ng grupo, si Marley. Mahilig man daw magpatawa, pagdating sa linisan, seryoso raw siya. Importante sa akin na malinis yung lugar. Mas maganda tignan ang isang lugar kung mas malinis. Proud kami sa sarili namin dahil marami kaming nagawang mabuti, hindi lang para sa amin, pati na sa aming community. Kahit pagod na, puno pa rin siya ng energy, kaya ang mga gawain gumagaan din. Kilalanin naman natin ang pinakamatangkad sa kanilang grupo, si Marvin. Pinagkakabalahan ko po ay naghatid ako ng magulang ko sa trabaho at saka pagbabasketball. Huminto sa pag-aaral dahil sa problemang pinansyal. Pati na sa paghahanap ng trabaho, kamot ulo rin siya. Pero kahit pagpatupatungin pa raw ang mga kamalasan niya pagdating sa pagkakawang gawa, taas noo siya. Maraming humahanga sa amin na mga tao dahil sa ginagawa namin na kahit hindi kami binibigyan ng sahod, gumagawa pa rin kami kahit mahirap. Sa paglilinis na nga, strength itong tangkad niya. Kaya hindi mo siya pwedeng maliitin ha. Napaka-importante sa akin na malinis yung kapaligiran dahil maraming mga kabataan na naglalaro. Kapag malinis yung kapaligiran, yung mga lalanghap nila na amoy sa kapaligiran is malinis. Itong si Andre naman, mahusay daw sa walisan. Minsan man daw siyang nagkalat sa buhay. Ngayon naman, wala raw kalat na makakalagpas sa kanya. At ang misyon niya, Maka-encourage kami ng mga kabataan na mapalayo din sila sa bisyo.
At ang leader ng mga kalokohan noon, si Philip. Pero wag daw siyang husgahan dahil kahit sino pwedeng magbago. Ngayon, leader na siya ng sweep squad. Gusto kong makatulong hindi lang sa sarili kong kagustuhan. Gusto kong makatulong sa environment, sa mga tao, kung papaano natin maging mabuti yung kalikasan natin. Ginagamit na niya ang impluwensya para makapagmando sa grupo. Yung sarili mo na talaga yung gustong gumalaw, kaya mo naman pala, bakit hindi mo pa magawa? At kung may pinaka-proud ng araw sa pagbabago ni Philip, yan ay ang kanyang pamilya. Malaking impact din sa paligid namin, mga kapitbahay, kasi naging modelo sila ng mga kabataan. Maging inspirasyon pa po sila sa lahat ng kabataan. Ang inisyatibong ito, nagsimula raw talaga dahil sa problemang personal nilang nakita at naranasan. Binabaha kami kapag sobrang lakas na ng ulan. Kasi yung kanal dito sa amin, yun yung cause kung bakit bumabaha yung mga lugar dito. Dito na nga raw nila naisip magkakaibigan na magsanib puwersa para maglinis. It takes 4 to 5 hours bago kami matapos yung paglilinis namin. Pinasok na ng kasama namin yung loob ng imbornal dahil sobrang dami daw dahon na nakabara sa loob. Ang paglilinis, kinukuha nila ng video at saka ina-upload online para maging content with a purpose. Pero hindi raw ito madali nung una. Sa start pa lang, sobrang hirap talaga. Yung hindi pa kami kilala. Pero yung ginawa namin, nag-aambag kami. Isa't isa sa amin, nagbibigay naman. Kapag may pera, magbibili kami ng merienda. Ang struggles na naranasan namin is yung nalinis kami na umuulan, tsaka yung putik. Tsaka minsan na hindi kami kumpleto. Ilan lang sa amin yung maglinis, mahirap. Pero lahat ng pagsubok, hindi nila uurungan. Pero solid man daw sila, minsan na rin daw natigil ang gawain nila dahil sa umunoy hindi pagkakaunawaan. Nag-stop kami dahil sa mga personal conflict ng bawat members. Iba't iba kaming desisyon sa paglilinis. Tsaka yung problema lang din yun, yung pride talaga. Di talaga yung maiwasan. Sayang yung opportunity. Yun din yung mga sabi ng ibang tao sa amin na sayang daw yung sweep squad. Sa huli, nanaig pa rin daw ang pagkakaibigan at pananagutan sa komunidad. Kusa na namin na ayusin yon dahil di talaga maiwasan nga kapag nakikita namin sila sa daan. Nag-usap-usap kami na baliwalain na lang yung problema namin, tsaka ibalik yung dating grupo na buo ba, sama-sama maglinis. At ngayong opisyal nang pumasok ang habagat season, may bago silang linis session. Hindi lang good news ang sumama sa cleanup drive ha, maging ang ilang kabataan sa kanilang komunidad, nahikayat nilang mag-ambag. Lahat nakaka-appreciate yung ginagawa namin. Kaya ginagawa namin yung lahat, yung best namin. Good job, Modern Heroes! Ang good news, hindi pwedeng hindi kilalanin ang inyong mabuting gawain. Congratulations! Salamat sa inyo, Sweep Squad! Hindi kailangang magsuot ng kapa para maging bayani o makipagdigma para makapaglingkod sa bayan. Ang tunay na kabayanihan makikita sa bawat kabataang nangangarap, nagsisikap at kumikilos para sa ikabubuti ng kapwa. Sa gitna ng kanyang graduation, isang bata humingi ng 2 bulaklak para raw sa 2 niyang ina. Sino kaya sila? This is so hot. 10,000 billion. Oh, girl, 10,000 billion. Sa bawat pamilya, may isang tumatayong ilaw ng tahanan na nag-aaruga sa anak. Pero para sa batang si Caleb, hindi lang isa ang tinatawag niyang mommy, kundi 2. Mami! Kaya noong kanyang graduation sa kindergarten, ang bulaklak na dapat sana'y ibibigay ng mga bata sa kanilang magulang, piniling ibigay ni Caleb sa mommy niya, na hindi niya raw tunay na ina.
Kung ganun, sinong mommy kaya ang nakatanggap ng bulaklak? At bakit siya ang pinili ng bata? Ang biological mother talaga ni Caleb, si Mommy Chubby. Empleyado sa corporate world. Ito raw ang dahilan kaya ang anak, ipinagkakatiwala niya sa ibang ina tuwing siya'y nasa opisina. Lagi ko lang tinatanong si Caleb anong gusto niyang ipabili, mga kailangan niya po sa school. Tapos, lagi naman niya pong pinapakita yung mga grades niya sa akin. Lagi siyang proud na, Mommy, I have a perfect score. Bye, Caleb! Yeah, Mommy. Dahil single mother, kinakailangan niyang kumayod para itaguyod si Caleb. Kahit pa ang kapalit, mababawasan ang oras niya para sa anak. Help, Mami La. Mabuti na lang daw at ang naging katuwang ni Chubby sa pag-aaruga sa anak, to the rescue, si Mommy Neng. Kung usapang mommy raw na kaya kang tutukan 24/7, hindi raw uurong si Mommy Neng dyan. Mula pagtimpla ng gatas, hanggang sa mga gamit sa eskwela ni Caleb, hands-on siya. Pero teka, sino ba muna itong si Mommy Neng? I got what baby. Si Mommy Neng o Mommy La, lola pala ni Caleb. Come to Mommy La. Paano nga ba nagsimula ang ganito nilang setup? Maaga raw nabuntis sa edad na 17 years old si Chubby. 5 months po. Tinago ko po siya. Tapos, iniisip ko din po na baka patigilin nila ako ng pag-aaral. Nagpipray ako ganito, tulungan po ako ni Lord na paano ko po sabihin sa magulang ko. Bilang ina ni Chubby, madali naman daw nahalata ni Neng ang pagbubuntis ng anak. Nakaramdam man daw ng galit, mas nanaig ang pag-aalala niya para sa kalagayan ng anak. Sabi ko sa kanya, baka nilaglag mo yan ha, baka ininuman mo. Kasi siyempre ma'am, nag-alala po ako na baka ininuman niya. Tapos, pag ayaw ko po na, di bali na po siya magsilang ng sanggol normal. Dito na raw siya nakahanap ng bagong purpose in life, ang maging the best lola. Yung pag-aalaga ko kay Caleb is pure pagmamahal. Hindi naman daw mahirap alagaan si Caleb, lalo pat likas siyang malambing. May time po yung magtitimpla pa ako ng gatas. Bigla yan siya magsasalita na lang, ma'am, na thank you for taking care of me, Mami La. Pati sa school, with honors din siya. This is pretty bad. Hindi naman na raw dapat magtaka dahil ang favorite bonding lang naman ang maglola, pagbabasa. Kung si Mami La, tutok sa pag-aaral ni Caleb. Si Mami Chubby naman daw, kapag day off niya, madalas napamamasyal ang pambawi sa anak. Parehas man daw silang tumatayong ina ni Caleb. Magkaiba raw sila sa paraan ng pagpapalaki. Gusto ko, pinaghihirapan niya yung mga gusto niya. Pag may honor siya, gano'n, bibilhan ko siya ng toy, ganyan. Pero pag sila mama po kasi, lalo na si Papa, bibigilin agad nila yan. Ibibigay lahat nila yan. May mga araw daw na napapansin ni Chubby ang closeness ng maglola. Pero kahit na gano'n, hindi naman daw nakararamdam ng inggit si Chubby sa kanyang ina. Dahil para kay Caleb, patas naman daw talaga. Pagka may kiss si mama, kailangan may kiss din ako. Hindi pwedeng isa lang sa amin. Kaya parang ang saya ko nung time na ganun si Caleb kasi na-appreciate niya ako kahit hindi yung ako yung lagi niyang kasama. Na-appreciate niya ako as a working mom. Sa katunayan, baka hindi niyo pangaraw nakikita ang buong kwento sa likod ng graduation video ni Caleb. Kung saan sa umpisa nito, makikita siyang may isinesenyas kay teacher. Sa halip kasi na isa, ang bulaklak na hinihingi niya, 2 pala talaga. Pero dahil tila hindi napansin ng guro, ang nakuha niyang bulaklak para sa isa lang. Nadismayaman. Dumiretso pa rin ang bata para ibigay ang bulaklak kay Mami La. Hindi po ako nasaktan nun kasi parang nakita ko po kung paano niya tinry na mabigyan po kami both. Grabe yung pag-try niya noon na hindi ko maisip na sa ganong edad niya, maisip niya yon na
kailangan yung dalawang magulang niya, mabigyan niya kasi talagang both niya kami na-appreciate. Sa akin talaga siya nakatingin. Sa akin po inabot yung rose. Tapos sabi ko, kay mami na lang. Sobrang happy ko kasi talagang deserve din ni Mama yon, yung paghihirap ni Mama para kay Caleb nung newborn kid pa siya, ganon, hanggang ngayon sa paglaki niya. Hindi man nakakuha ng 2 bulaklak si Caleb noong graduation niya, ngayon, babawi raw siya. Hindi lang tig-1 bulaklak, kundi tig-1 bouquet pa ang dala niya para sa kanyang Mami Chubby at Mami La. Thank you! Wow, kiss! Kiss! Meron na kaagad. Kiss! Thank you! Thank you! Thank you! Love you! Thank you, Langga. Mami lang, wow! Kiss me too! May iba't ibang paraan para maiparamdam ng isang magulang ang kanyang pagmamahal. Bye, Caleb! Thank you, Mami. Love you! Merong umaalis para may pantusto sa pangangailangan. At meron ding nananatili para gumabay at umagapay. Pero mas swerte ang anak kapag ang dalawang ito pareho niyang kasama sa buhay. Hindi lang bayong-bayong na ani ang bitbit ng lalaking ito sa bukid. Dahil ang pasan-pasan lang naman niya sa kanyang balikat, daang-daang kilo ng gulay. Pasan-pasan kasi nila sa likod at ulo ang daang-daang kilo ng gulay. Ang eksenang ito, tampok sa viral video ng magsasakang si Juan. Panibagong tanim naman tayo ng repolyo. Kukain mo na yung lupa bago mo taniman. Kung saan ipinasilip niya ang bigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kadalasan talaga namin binubuhat nasa 150 kilos or di 170. Pabalik-balik kami niyan mga 4 na beses. Depende kung di ka pa pagod, kung kaya mo pa. Maraming netizen tuloy ang napatanong kung paano nilang nagagawa ang ganitong trabaho. Umaga pa lang ay abala na si Juan sa paghahanda ng mga kagamitang dadalhin niya paakyat ng bundok. Sakay ng kanyang motor, didiretso siya sa kanilang taniman o umahan kung tawagin sa Bisaya. Sisimulan na nilang ipunin ang mga gulay na pwede nang anihin. Makikita ang pagkakaisa ng kanilang komunidad sa paghahakot ng gulay, lalo na sa pag-alalay sa sinumang magbubuhat ng mga ito. Tulong-tulong sa pag-angat para maitindig ang malaking basket ng gulay. Dito lang talaga isasabit namin sa ulo. Hindi ka mahirapan na maglalakad. Mabalance naman po yan sa likod mo kasi flat naman po yung lagayan namin. Dito, yung tinatawag namin na bukag. At dahil sa kabundukan pa nang gagaling ang mga inani, mas pinipili ng mga tulad ni Juan na magbuhat ng siksik, diglig at umaapaw ng mga gulay pababa. Dahil inaabot ng mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa palengke. Sa 30 taon na pagsasaka ni Juan, na-master na raw niya ang pagbabalanse ng gulay. Nakamamanghaman ang lakas niya sa pagbubuhat, mas mabigat pa rin daw ang responsibilidad na kanilang pasan mula pa noong pagkabata. Yung mga tinataniman namin ngayon, dati-dati pala yan sa amin pang mga ninuno pa namin
Sa simula nung lola hanggang ngayon, kami pa rin ang nagtatanim ng mga gulay dito sa aming bundok. Mahirap yung pag-harvest tsaka pagdadala ng mga produkto namin papuntang palengke kasi maglalakad pa kami niya ng malayo tapos yung mga karga namin mabibigat lalo na pag pabalik-balik yung marami kang hakutin. Panlima si Juan sa magkakapatid at panganay sa mga lalaki. Kaya maaga raw siyang namulat sa pagsasaka ng kanilang mga magulang. Ito rin daw ang dahilan kaya tumigil siya sa pag-aaral nung grade 4 pa lang. 17 kaming magkakapatid. Nagsimula ako nagtrabaho sa bukid, siguro na sa 7 or 6 kasi dito sa amin yung mga magulang mo, bata ka pa lang, tinuturuan ka na talaga magtrabaho sa pagtatanim ng mga gulay. Lusong. Oh, grabe gata. Kahit sanay na raw sa ganitong pagbabanat ng buto, hindi pa rin daw maiiwasan ang disgrasya sa linya ng trabaho ni Juan. Yung pagkakarga namin sa motor, hindi namin maiwasan yung gulong, sumasabog, tsaka napaplat. May karga ka na mabigat, yun ang mahirap kasi maaari po kayong babalian. Pero ang kinagisnan nilang buhay, nabilad sa matinding sikat ng araw, baliwala raw kumpara sa hirap na kanilang dinaranas tuwing tag-ulan. Hindi namin maiwasan yung madulas kami, madaganan kami sa aming binubuhat kasi yung mga daanan namin madulas. Nasa hukay na nga ang isang paa kung minsan. Halos wala pa raw silang kinikita dahil sa baba ng presyo ng gulay. Kung bagsak ang presyo ng gulay yun, kumikita lang kami ng siguro nasa 200 per day or 300, ganun lang po. Kaya tila gumuho raw ang mundo ng pamilya ni Juan nang mahigit 2 taon silang mahinto sa pagsasaka sa lupang kanilang minana. Nawala kami ng puhunan, gawa ng sobrang mura, namasukan muna kami sa ibang tao para makabalik kami ng paunti-unti na pagtatanim. Kung meron na nag-harvest dito, pwede kang tumulong tapos babayaran ka 150 sa isang araw. 7 hours na po yung pagtatrabaho mo yan. Ayan, makabili ka na ng mga pang-abono, pang-spray. Ayun ang paraan dito sa amin para makapagsimula ka ulit. Tulad ng kanilang mga pangangatawan, batak din daw ang pagsasama nilang pamilya. Kaya naman kahit anong bigat at laki ng problema, binubuhat nilang magkakasama. Ganun talaga ang hanap buhay sa magbukid. Minsan tumitigil. Sobrang naming close na magkakapatid po. Sa pagtutulungan, muli nilang naibangon ang kanilang lupa. Lahat daw ng hirap sa pagsasaka, alay ni Juan sa kanyang pamilya. Mabait po siya sa mga anak namin, mapagmahal din po siya na asawa at higit sa lahat hindi po kami pinababayaan sa mga pangangailangan namin. Para may pandagdag kita, naisipan din ni Juan na gawa ng content online ang buhay nila bilang magsasaka. Magtanim na tayo ng panibagong repulyo. Hindi ko in-expect yung aking pagbablog na mag-grow. So malaking tulong na po yan sa amin na mag-asawa at saka makakatulong din tayo sa kapwa namin dito na mag-uma. At bilang pagpapasalamat sa mga sakripisyo at buong araw na pagtatrabaho ni Juan, naghanda naman ng munting sorpresa ang kanilang pamilya. Para sa akin, mahalaga po yung pagsasaka kasi nakakatulong po ako sa mga tao. Meron silang mahihain na mga gulay nang dahil po sa amin na magsasaka. Kasi kung wala kaming magsasaka, wala din yung makain po yung gulay yung taga-syudad. Para sa magigiting nating magsasaka, salamat po sa inyong serbisyo. At sa mga tulad ni Juan, isang pagsaludo na kasing bigat at tayog ng pasanyong mga gulay. Sana po ay napangiti kayo ng aming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong
good news yan.